Kuya, bakit ba palagi ako ang napapansin mo? Nakangusong tanong ko sa kuya ko. Hindi naman ikaw napapansin ko. Si Terence. Napasubo na lang ako bigla sa kutsara ko. Napatingin ako sa kutsara ko at wala naman palang laman na kanin. Masyado na akong tensyonado dahil kinakabahan ako. Baka biglang awayin ni Terence ang kapatid ko dahil sa mga pinagsasasabi nito. Hindi ba pwedeng titigan ng kapatid mo? Nabitawan ko ang kutsara at tinidor ko dahil sa kalmado na pagsasalita ni Terence. Kung ako lang kausap niya, baka galit na siya ngayon. Kayang-kaya naman pala talaga siyang pakiusapan. Saan nga pala tutuloy ang kaibigan mo? Tanong ni Papa sa akin. Ito na nga ba ang pinoproblema ko sa lahat? Kung paano ko sasabihin sa kanila na sa isang kwarto kami matutulog ni Terence. Naramdaman ko ang pagsipa ni Terence sa paa ko. Hindi pa siya pwedeng kumalma. Sasabihin ko pa rin naman sa mga magulang ko. Akala niya yata sobrang daling sabihin na matutulog kami sa isang kwarto. Babae kaya ako at lalaki siya. Palibhasa, mukhang sanay na sanay siyang matulog kasama ng iba't ibang babae. Papa, Mama, kasi po, sa kwarto ko matutulog si Terence. Komportable siya doon. Bigla ako napakagat, labi. Nagsimulang manginig ang tuhod ko dahil hindi ko na alam kung paano ko susundan ang sinasabi ko. Ang hirap magpaalam sa mga magulang ko kahit na nasa 21 na ang edad ko. Kung ganoon, sama-sama tayong apat sa kwarto nila Mama. Magiliw na saad ni Kuya at napatingin kay Terence. At ang kaibigan mo, mag-isa sa kwarto mo. Stress na nga ako ngayon kung paano ba ako magpapaalam dahil ito ang kapalit na gusto niya para maging mabait siya sa 4 na araw na nandito kami sa bahay. Tapos, dadagdagan pa nila sa tuwing sinasabi nila na kaibigan ko si Terence. Kasi, Pa, Kuya. Napapikit ako ng madiin bago ko sabihin ang gusto ko. Gusto ko po sana na samahang matulog si Terence sa kwarto ko. Biglang natahimik ang paligid at tanging kuliglig lamang ng mga puno sa labas ng bahay ang naririnig ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Una ako napatingin kay Papa na nabigla sa sinabi ko. Sunod kay Kuya na parang wala lang at nakangisi pa siya, habang si Mama naman ay laglag pa nga sa gulat. Anong sinabi mo? Seryosong saad ni Papa. Sabi ko na nga ba, isang malaking pagpapaliwanag na naman ang gagawin ko. Kailangan ba talaga na magpaliwanag ako? Gabi-gabi sa iba't ibang tao kapag si Terence na ang kasama ko? Pa, sasamahan ko po sa kwarto si Terence, pero wala naman po kaming gagawin kakaiba. Iiwan din po namin bukas ang pintuan ng kwarto para lang makasigurado kayo na walang mangyayaring kakaiba. Naninibago po kasi siya sa bahay natin kaya kailangan ko samahan. Pagpapaliwanag ko sa tatay ko sobrang seryoso ng tingin sa akin. Sino ba naman kasing ama ang hahayaan ng babae nilang anak na matulog kasama isang lalaki? Nakatira kami sa isang tagong probinsya at malayong-malayo sa mga kinaugalian ng ibang bayan. Alam mong hindi kita papayagan, kaya bakit ka pa nagpapaalam? Seryosong saad ng tatay ko at nalipat ang tingin nito sa lalaking katabi ko. Iho, kung hindi ka komportable mag-isa sa kwarto ng anak ko, pwede mo namang makasama si Kyrie. Hindi ko pwede pagkatiwala ang kuya ko kay Terence dahil baka mamaya may kasama ang sumapi na naman sa utak ni Terence at awayin pa niya ang kuya ko. Papa, hindi sanay sa Terence na may kasamang hindi masyado pamilyar na tao. Sa akin siya komportable kaya gusto ko po sana na magkasama kaming dalawa sa kwarto para maging maayos ang bakasyon niya rito sa atin. Bakit ikaw sumasagot para kay Terence? Makahulog ang saad ni Kuya. May dila naman si Terence para makapagsalita, pero ikaw sumasagot. Bakit hindi mo nalang sabihin sa amin na gusto mo talaga makasama sa kwarto mo si Terence? Parang gusto kong kilabutan sa sinabi ng kapatid ko. Hindi ko nga gustong makasama dito ang lalaking iyan kaya mas lalong ayoko makasama siya sa isang kwarto. Kung hindi nga lang dahil sa hiniling ko na magpapakabait siya, baka hindi ko siya pinagbigyan ngayon sa gusto niya na magkasama kami sa isang kwarto. May nagugustuhan ka na binata? Tanong bigla sa akin ni Mama. Naku, hindi po. Umiiling na sagot ko sa kanilang tatlo. Wala kong gusto kay Terence. Sasamahan ko lang po talaga siya sa kwarto ko at wala na pong kahulugan iyon. Sige. Sagot ni Papa na seryoso pa rin ang mukha. Malaki naman ang tuwala ko sa'yo na hindi ka gagawa ng bagay na ikasisira ng tuwala ko, Audrey. Mukhang hindi mo rin naman talaga gusto ang panganay na anak ng mga Martinez. Sa tingin ko,
mas may pag-asa na magugustuhan mo bunsong anak nila. Parang biglang nalagay ang buhay ko sa alanganin dahil sa huling sinabi ni Papa. Ayaw na ayaw pa naman ni Terence na nakakarinig ng ganoong bagay dahil ayaw niya na magustuhan ko ang kapatid niya. Bakit naman magugustuhan ng anak niyong kapatid ko? Pababasag ni Terence sa kanyang katahimikan. Kinabahan ako nang bumuka ang bibig niya dahil akala ko may masamang salita na naman siyang bibitawan. Mas matagal na sila magkakilala at sobrang lapit na talaga nila sa isa't isa. Hindi mapaghiwalay ang dalawang iyan. Kaya kahit saan paaralan, magkasama sila. Si Henry lang din na nag-iisang lalaki nagtagal ng halos 8 taon bilang kaibigan ng anak ko. Sa inyo na rin ang galing. Nagtagal sila ng 8 taon pero bilang magkaibigan lang. Sa 8 taon, wala man lang silang naging relasyon, maliban sa pagkakaibigan. Anong gusto mong palabasin? Kalmadong pagtatanong ng papa ko. Napahawak na lang ako sa bato ko dahil mas lalo kong kinakabahan dahil sa patagal nilang pag-uusap. Gusto ko lang na malaman niyo na may pag-asa na ako ang magustuhan ng anak ninyo. Napahawak kong bigla sa lalamunan ko dahil parang biglang nangati dahil sa sinabi ni Terence. Pati ang pagiging mayabang niya ay nadala niya rito sa bahay namin. Akala ko pa naman bagong Terence na makakasama ko ngayon. Gusto mo bang anak ko? Diretsong tanong ni Papa. Ako magugustuhan ni Terence? Hindi ako magugustuhan ng lalaking iyan dahil pagpapahirap lang ang gusto niya sa akin. Kung away-away niya nga ako, parang wala nang bukas. Hindi ko gusto ang anak niyo pero gusto ko na magustuhan niya ako. Terence! Nagugulo ang sambit ko sa pangalan niya. Tumigil ka na nga. Mahinang saad ko. Hindi mo gusto ang anak ko, pero gusto mo na magustuhan ka niya. Guguluhin mo lang ba ang buhay ng dalaga ko? Kunod ang noon na tanong ni Papa. Sobrang ayos ng makapag-usap ni Terence ngayon sa pamilya ko pero kung ano-ano naman lumalabas sa bibig niya. Ano bang gusto niyang palabasin? Tama na yan. Singit ni Mama. Lumalamig ang pagkain. Mamaya ng kwentuhan niyo kaya naman ibukas na yan. Magtatagal pa naman sila dito kaya mapag-uusapan niyo pa iyan. Napatingin ako kay Mama at tinitian siya ng may pag-aalangan. Ako ang nahihiya sa mga pinagsasasabi ni Terence sa papa ko. Napainom na lamang ako ng tubig at ang gutom na nararamdaman ko kanina ay naglaho. Mama, sasamahan ko nga po pala kayo bukas mamalengke. Sambit ko para maibang usapan sa pagkainan. Masyado na kasing tensyonadong usapan nila kaya nakasingit na ako. Sa Terence na lang pasamahin mo. Ha? Gulat na saad ko kay Papa na siya nagbigay ng idea na isama si Terence. Diba? Gusto ni Terence na magustuhan mo siya? Simulan niya bukas na trabahuhin kung paano niya makukuha ang gusto niya na magkagusto ka. Sineryoso nga ni Papang ang sinabi ni Terence. Bakit naman ganito? Mas lalo pala ako lalamun ng stress sa bahay na to dahil kasama ko ang isang Martinez na dagdag stress sa akin. Kahit saan ako magpunta, hindi mawawala ang stress sa katawan ko, lalo na't kasama ko pa rin si Terence. Papa, mahilig lang magbiro si Terence pero hindi niya hinihiling na magkagusto ko sa kanya. Anong oras tayo alis bukas? Nalalaka mga mata ko na napalingon kay Terence. Kakasabi ko lang kay Papa na isang biro lang ang sinasabi ni Terence na gusto niya magustuhan ko siya. Pero siya ngayon, bigla na lang niyang tinanong sa mama ko kung anong oras sila aalis bukas. Seryoso nga talagang panganay na Martinez. Bakit naman niya gusto na magustuhan ko siya para sa akin, isang sumpa na magkagusto ako sa tulad niya. 8:00 ng umaga, iho. Tuwang-tuwa na sagot ni Mama. Kung seryoso ka nga, na gusto mo na magustuhan ka ng kapatid ko, ano naman gagawin mo kung magkagusto nga siya sa'yo? Napameme ako at hinintay ang sagot ni Terence sa tanong ni Kuya. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ko naman paglalaroan ng kapatid mo. Malamang sabihin niya talaga ang ganyan sa harapan ng pamilya ko. Pero ang totoo, iisa lang naman ang gusto niya. Gusto niya na pahirapan ako at paglaruan ako. Hindi talaga dapat paglaruan ng anak ko. Maganda at matalino ang dalaga kong anak. Pila-pila ang mga maliligaw niya. Kaya marami magagalit sa'yo kapag pinaglaruan mo ang anak ko. Si Papa, na sobrang diin ang pagkakahawak sa kutsara at tinidor. Hindi rin naman ako tanga para iasa ang sarili ko sa katulad ni Terence na walang bagay na sineseryoso. Nasa lahi kasi natin na magaganda at gwapo, kaya ang dami maliligaw ng kapatid ko. Pagbibiro ni Kuya sa gitna ng pagiging seryoso ng papa namin. Mapagbiro talaga itong kuya ko kahit na kailan, kaya hindi nahalata na may dinadamdam siyang sakit.
Hindi lang maganda at gwapo nasa lahi natin. Dahil pati ang pagiging matapang at malakas. Nakangitim pagmamalaki ko. Hindi nga kami katulad ng pamilya nila Terence pero masasabi ko na sobrang sagana naman ang pamilya na meron ako. Wala man akong makukuhang mana mula sa mga magulang ko. Sobra-sobra naman ang pagmamahal at mga bagay na itinuro nila sa akin. Kaya mahal na mahal ko kayo mga anak ko eh. Masayang saad ni Mama. Sana ganito na lang palagi. Sana palagi ka na lang nandito. Huwag ka mag-alala Mama. Dahil kapag nakaipon ako ng pera, pantubos sa lupa natin, dito na ulit ako sa bahay natin. Masayang sambit ko. Ang saya-saya ng pamilya na meron ka. Napatingin ako kay Terence at parang may lungkot sa pagkakabitaw niya ng salita. Masaya rin naman ang pamilya mo, Terence. Hindi mo lang talaga nakikita dahil palagi kang lumalayo sa kanila. May inasaad ko na siya lang ang makakarinig. Dahil hindi ko maramdaman na pamilya ko pa pala sila. Parang ang tingin lang nila sa akin ay isang tagapagmana ng negosyo nila. May inasaad niya na may kalungkutan. Marunong pala na malungkot ang isang Martinez na panganay na walang alam kundi ang magsabi na masasakit na salita. Kaya pala siguro ganyan ang ugali niya. Hayaan mo na. Nandito ka naman sa bahay namin at lahat ng pinapapasok namin sa bahay na ito. Isang pamilya na rin ang turing namin. Mabilis ako napatayo sa kama ko nang hindi ko na nakikita sa tabi ko si Terence. Ayoko pa naman siyang hayaang mag-isa kasama ang mga magulang ko dahil baka hindi ko mabantayan ang mga sinasabi niya. Nagmamadali ako naglakad papunta sa pintuan ng kwarto ko na nakabuyang-iyang lang. Nasaan kaya lalaking yun? Oh, natataranta ka yata. Napatingin ako kay Papa na nakaupo sa kahoy na silya habang may hawak na isang baso na may lamang kape sa kanang kamay niya. Papa, nasan si Terence? Walang paligoy-ligoy na tanong ko kay Papa. Ang sabi niya kaya siya sumama sa akin dito para bantayan ang galaw ko. Pero bakit ako nagbabantay sa mga kilos niya ngayon? Nakakahiya sa mga magulang ko kapag nalaman nila na nagdala ako ng isang lalaking saksakan ng pangit ng ugali. Sana naman kung nasaan man siya, hindi niya ipakita ang masama niyang ugali. Namalengke kasama ang mama mo. Di ba sabi na yun sa'yo kagabi? Bakit naman hindi ako kasama? Di ba dapat kasama ako? Nalulokang saad ko. Isang mataong palengke ang pupuntahan nila mama. Baka mainis si Terence sa ganoong klase lugar at may makaaway pa siya. Ang sabi ni Terence, masarap daw ang tulog mo kaya huwag ka nang gisingin. Napasabunot ako sa buko dahil hindi ko alam kung ano bang binabalak ng Terence na yun. Kailan pa siya nagkaroon ng pakaalam sa pagtulog ko? Sana naman wala siyang binabalak sa mama ko. Ang bait-bait ng mama ko at pinatuloy namin siya dito sa bahay na maayos. Pinakain pa namin siya. Ano ba nangyayari sa'yo? Kumalma ka nga, Audrey. Sita sa akin ni Papa. Bakit kasi ako lang ang nakakaalam ng totoo ugali ng isang Terence na yun? Kung alam lang ni Papa kung ano talaga ang tunay na kulay ni Terence, baka hindi na niya pinatuloy sa bahay namin na lalaking iyon. Papa, mga ilang minuto na bang nakakaalis sila? Tanong ko pa sa Papa ko. Baka sakaling maabutan ko pa sila sa palengke kung hahabol ako. Hindi lang talaga ako mapakali. Kalahating oras na rin. Sagot ni Papa at napasalampak na lang ako sa sahig namin. Bakit ba naman kasi huli ako nagigising? Kung sana lang nauna akong nagising, baka hindi mag-isa si Mama kasama si Terence. Umayos ka nga, Audrey. Pabalik din naman yun. Huwag mo isipin si Terence. Hindi naman talaga si Terence ang iniisip ko. Iniisip ko ang mama ko na sobrang bait. Alam ko naman na iniisip niya na ang bait-bait din ni Terence kahit hindi naman talaga. Hindi naman pagkakaguluhan ng mga dalaga sa palengke sa Terence. Nasa mukha ni Terence sa pagiging masungit kaya siguradong iiwasan lang siya ng mga dalaga doon. Napansin mo rin, Papa, na nasa itsura niya ang pagiging masungit? Windang na tanong ko. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Papa tungkol sa pagkakaguluhan si Terence ng mga kababaihan sa palengke. Wala naman akong pakaalam kahit 1,000 pa magkagulo sa kanya. Basta hindi ako kasama sa 1,000 na iyon. Alam ko kung kailan nagpapanggap ang isang tao. At ang Terence na iyon, alam ko isang bastos na mayaman talaga. Mabilis ako napatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Mukhang hindi masyadong maayos ang pag-arte ni Terence dahil hindi siya nakalusot sa Papa ko. Alam pala talaga ni Papa ang ugali ni Terence pero bakit tinayaan niya pa na sumama si Terence na mamalengke kay Mama? At hanga ako sa kasama mo. Dalaguan niyang magmukhang magalang sa harapan namin kagabi. Kahit na halata naman na napipilitan lang siya. Ang Papa ko na ang pinakamagaling mag-analisa ng isang tao.
Kagabi pa lang sila nagkakilala ni Terence pero parang alam na alam niya na ang ugali nito. Bakit hinayaan niyo pa siya na sumama kay Mama? Alam niyo naman po palang ugali niya. Isang mayamang bastos at si Mama sobrang bait pa naman. Nalulungkot siya kapag may nakikita siyang tao na pangit ang pag-uugali. Inilapag ni Papa ang hawak niyang isang baso ng kape sa ibabaw ng maliit na kahoy na mesa at tumayo mula sa kahoy na upuan. Bakit hindi na lang natin hintayin ang dalawa? Tingnan natin kung ano masasabi ng Mama mo. Nakangiting saad sa akin ni Papa. Huwag mo masyadong husgahan sa Terence, Audrey. Kahit ang Papa ko, kilalang kilala ako. Ayoko mang aminin sa sarili ko pero hinuhusgahan ko talaga siya. Pero sa isip ko lang naman, mukhang mas komportable sa iyo ang panganay na anak ng mga Martinez kesa sa mga magulang niya. Mas pinili niya na sumama sa iyo kesa ang manatili sa mismong tahanan nila kasama ang pamilya niya. Sa sobrang tagal na nalayo ni Terence sa pamilya niya, lumayo na rin ang loob niya sa mga ito. Naalala ko sinabi niya sa akin kagabi na hindi niya raw maramdaman na pamilya niya ang mga nasa mansyon dahil pakiramdam niya gusto lang siya ng mga ito bilang tagapagmana. Pero hindi naman ganoon ang nakikita ko. Alam kong mahal na mahal siya ng mga magulang niya at ng kapatid niya pero hindi niya lang makita iyon dahil masyado siyang ilap sa mga ito. Tulungan mo na lang sa Terence na maging malapit sa pamilya niya. Yun lang naman ang kailangan niyang maramdaman at ikaw makatutulong dahil mas gusto ko niyang kasama. Sambit pa ni Papa. Lahat ng mga sinabi sa akin ni Papa ngayon hindi ko naisip. May malaking posibilidad na tama nga si Papa. Kaya siguro ako ang ginugulo ni Terence dahil hindi niya maramdaman ang pamilya na meron siya. Nakakatawa kang bata ka. Napatingin ka agad ako sa pintuan ng bahay namin dahil sa narinig kong tawa ng mama ko. Nagmamadali ako sumilip sa pintuan namin at namangha ako nang makita ko ang pagtawa ni Mama habang naglalakad sila palapit sa bahay ni Terence. Malayong-malayo ang negatibong bagay na iniisip ko kanina. Mukhang masaya naman ang mama ko kasama si Terence. Wala ring buhat ang mama ko dahil lahat dala-dala ni Terence. Tingnan mong mama mo at si Terence. Pagtiwala ka lang at mukhang kaya panturuan ng mabuting asal ang panganay na iyan. Saad ni Papa mula sa likod ko. Mukhang hindi naman sayang lahat ng pasensya ko na hinabaan ko para sa kanya. Pero sabagay tama ka nga. Ang pangit ng parot na bastos na yun. Natatawa pa rin na saad ni Mama. Hindi ko alam kung ano bang pinag-uusapan nilang dalawa pero masaya ako na komportable siya sa mama ko. Napatingin sa akin si Terence at nagtama agad ang mga mata namin dalawa. Ngumiti ako sa kanya at nagdaas lang naman siya ng dalawang kilay niya sa akin. Normal na iyon sa isang Terence. Oh, Audrey! Masayang pagtawag sa akin ni Mama. Naglakad palapit sa akin si Mama at mahinang tinapik ang braso ko. Nakakatuwang kasamang kaibigan mo. Sayang at hindi ka namin kasama. Hindi lang din yun, dahil siya rin na nagbayad lahat ng pinamili ko. Sambit sa akin ni Mama at lumakad na siyang papasok ng bahay. Humakbang naman akong palabas para salubungin ng tagapagmana na naisama sa pamamalengke ng mama ko. Ayos ka lang? Nakangiting tanong ko agad sa kanya. Ayos lang. Sanay naman ako magpunta sa palengke noong nakatira ako sa isla. Blankong sagot dito sa akin. Ayos naman ba ang pagtulog mo? Pasensya na kung maliit yung kama ko ha. Nag-aalangan na saad ko. Isang single bed lang kasi ang kama ko sa kwarto ko. Matangkad at malaki siyang tao kaya hindi kami kasyang dalawa kahit na binaluktot ko na ang sarili ko sa kama na parang sardinas. Ayos lang. Tipid na sagot nito. Gumilid ako sa dadaanan niya at lumakad na siyang papasok ng bahay. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang lumalakad papasok ng bahay namin. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Papa, parang gusto kong mas maging komportable kami sa isa't isa. Pumasok ka na rin dito, Audrey. Saad ni Terence bago siya tuluyang pumasok sa bahay namin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatawa ng mahina dahil naalala niya pa rin ako bago siya pumasok. Sobrang simple lang iyon pero nagagawa na akong patawanin ng totoo ni Terence. Abot hanggang tayo nga ngiti sa labi ko habang humahakbang akong papasok sa aming tahanan. Nakasalubong ko si Papa at nagtaasan ng 2 kilay niya sa akin. Puntahan mo sila sa kusina at magugulat ka sa gagawin na sinasabi natin na mayamang bastos ang ugali. Napabilog ang labi ko at napataas ang 2 kilay ko. Hindi na ako nagtagal sa pakikipag-usap kay Papa at nagtungo na agad sa kusina. Dahan-dahan kong sinisilip sa loob ng kusina ang mga mata ko. Naningkit ang mga mata ko sa nakita ko. Nag-aayos si Terence ng mga pinamili nila mula sa plastic at isa-isa niya itong inaalis. Mabuti ka pa may interes sa pagluluto. Ang order namin wala ibang gustong gawin kundi ang magtrabaho.
Mas pipiliin pa nga niya na magtrabaho buong araw kaysa sa matutong magluto. Si Mama na chinichismis pa ako. Pero hindi ako nakapokus sa sinabi ni Mama tungkol sa akin dahil nakuha ang buong atensyon ko sa sinabi ni Mama na may interes sa pagluluto si Terence. Wala man lang sa itsura niya. Masarap ko naman kayo magluto. Biglang singit ko. Sinamaan ako ng tingin ni Terence pero mahina lang ako natawa dahil hindi niya pa rin talaga maiwasan na maging masungit. Bahala na. Hahayaan ko na lang siya kung anong gusto niya na ipakita sa harapan ng mga magulang ko. Umalis ka nga dito, Audrey. Iritadong saad niya. Bakit naman? Bahay kaya namin ayoko manood ka habang nagluluto ako. Sagot dito na hindi mala ako pinapatapos sa sasabihin ko. Wala naman akong gagawin. Hindi naman masamang panoorin ka magluto. Depends ako sa sarili ko. Kung siya nga inayaan ko, natitigan ako habang kumakain ako. Nagreklamo ba ako? Audrey, ako pa rin na masusunod sa bahay na ito. Lumabas ka na nga at huwag mo akong panoorin. Napatawa na naman si Mama na naghahanda ng mga gagamitin sa lulutuin nila. Damot mo. Panonoorin ka lang naman. Saad ko pa. Mas lalo lang sumama ang tingin nito sa akin na parang may pinatay na naman ako. Ugaling-ugali na talaga niya ang pagbibigay ng masamang tingin sa akin. Labas. Mading saad dito sa akin pero imbis na lumabas ako, naghihila na lang ako ng isang upuan at naupo. Dito lang ako at huwag ka mag-alala dahil hindi kita panonoorin. Saad ko. Audrey! Punong-puno ng pagbabanta na saad niya. Ang arte talaga na lalaking ito matitikman ko rin naman ang pagkain na lulutuin niya mamayang tanghalian. Bakit ba yung nasa kusina ako? Apektado kang manonood lang naman ako. Saad ko pa. Ayoko nga nanonood ka dahil nawawala ako sa sarili ko. Ha? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Wala pa akong kain kaya hindi ko masyado makuha ang gusto niyang sabihin sa akin. Ang sabi ko umalis ka na dahil nawawala ang focus ko sa dapat kong gawin kapag nasa paligid kita. Napabukas ang labi ko at dahan-dahan na napatango dahil pumasok na sa isip ko ang sinabi niya. Apektado ka sa presensya ko? Bakit na naman? Ano na naman ginawa ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. Minsan bigla na lang siyang nagagalit sa akin nang hindi ko alam kung ano bang nagawa kong mali. Labas ng kusina, Audrey. Madiing utos niya sa akin. Susundin ko ang gusto niya pero gusto ko munang malaman kung ano na naman bang dahilan niya. Kaya naman tumayo ako sa silya na inuupan ko at napahawak sa sandalan ng upuan. Bakit kay Mama hindi ka naapektuhan sa presensya niya? Tapos sa akin apektado ka? Hindi ko naman uhusgahan ang pagluluto mo. Manonood lang talaga ako. Yun lang. At isa pa tahimik akong tao kapag nanonood ako na may nagluluto. Pero mukhang kahit ano sabihin ko ay hindi na magbabago ang isip niya na paalisin ako sa kusina namin dahil magkasalubong pa rin ang kilay ng Martinez na ito. Iba ang mama mo at mas lalong ibang presensya na dala mo sa akin, Audrey. Napadila ako sa labi ko dahil sa sobrang bango ng naamoy kong afritada sa kusina namin. Gusto ko na sanang pumunta sa kusina para lang matikman ang niluluto niya pero baka maging Dracula na naman si Terence. Bango ah. Saad ko yan na kagigising lang. Naupo siya sa katapat kong sadya dito sa pabilog namin lamesa. Sobrang bango kanina pa ako nagugutom dito. Mahinang saad ko. Hindi ko alam kung ano bang meron sa afritada ni Terence at bakit ganun kabango. Magaling at masarap magluto ang mama ko pero hindi ko naamoy ng ganito mga niluluto niya. Iba talaga si Mama. Magaling pa rin talaga siya magluto. Si Terence ang nagluluto at hindi si Mama. Sambit ko bago pa niya masabi ang inaakala niya. Hindi ko nga alam kung paniniwalaan ko ba na si Terence ang nagluluto sa kusina o si Mama eh. Baka mamaya niloloko lang ako ni Terence pero kasi kay Mama na rin mismo nang galing na si Terence ka ang magluluto. Nagbibiro ka ba? Natatawang tanong niya sa akin. Sabi na nga ba at hindi siya maniniwala sa sasabihin ko. Walang-wala naman kasi sa itsura niya na may alam siya sa kusina. Hindi, kung gusto mo tingnan mo pa ang kusina. Saad ko sa kanya. Tumayo siya mula sa silya at pangiti-ngiti pa na naglalakad papunta sa kusina. Tingnan ko na lang kung ano magiging reaksyon niya. Pwede naman siyang pumunta sa kusina habang nagluluto sa Terence. Kahit na sino sa pamilya ko pwede at ako lang ang hindi pwede. Pinanood ko ang pagpasok ni Kuya sa loob ng kusina. Wala pa yatang 10 segundo na lumabas agad siya na nanlalaki ang mga mata. Natataranta siyang napaupo sa harapan ko. Sabi ko naman sa'yo eh. Mahinang saad ko at napatingin sa papuntang kusina namin. Si Terence ang nagluluto eh. Napamasahe siya nang wala sa oras sa batok niya.
Tulad ko, nabigla din siya na marunong magluto ang anak ng pinakamayaman sa Escadeja. Ang alam ko sa mga mayayaman lahat, sunod sa layaw. Si Henry kasi walang alam sa pagluluto dahil marami namang katulong ang handang lutuan siya ng pagkain. Maupo na lang siya sa pagkainan at kakain na. Ayos lang kaya na napagluto natin dito sa bahay natin ng panganay na iyon. Baka naman isipin niya na kinakatulong natin siya dito sa bahay natin. Umiling ako kay kuya dahil mukhang ayos na ayos lang naman kay Terence. Mukhang wala naman siyang pakialam at yun ang ginusto niya. Hindi naman niya gagawin na isang bagay na ayaw niya. Lahat ng gusto niya ginagawa niya. Ang ayaw niya naman at hindi niya ginagawa ay hindi rin niya pipilitin na gawin isang bagay na ayaw niya. Masyadong maarte ang lalaking iyan. Hindi mo siya basta-basta mapapapayag. Baka nga gusto niyo na magustuhan mo siya. Yun naman ang bagay na hindi pwede mangyari. Para saan pa? Ayoko naman na masayang ang araw at oras ko sa pagkakagusto lang sa kanya. Kala naman niya magugustuhan ko siya. Tingnan lang natin kung hindi mo pa rin siya magugustuhan kapag natikman mo to. Sabay kaming napatingin kay mama na lumabas mula sa kusina habang daladala isang malaking mangkok. Sunod-sunod ako napalunok habang sinusundan ko ng tingin ang mangkok. Dahan-dahan itong inilapag ni mama sa lamesa at naglaway kaagad ako. Nagkatinginan kami ni kuya na katulad ko'y takam na rin sa pagkain. Masarap magluto si Terence. Ingat ka, baka magustuhan mo. Napabuga ako ng hangin at napatingala kay mama. Hindi ko na nga pinansin ang una niyang sinabi tapos sinundan na kaagad niya. Mama, kumain na nga lang tayo. Saad ko. Natawa na lang sa akin si mama at umalis sa harapan ko. Agad naman na bumungad sa paningin ko si Terence na kalalabas lang ng kusina. Blanco pa rin ang mukha niya. Saan ka natuto magluto? Tanong ko agad sa kanya pagkalapit niya sa lamesa. Sa isla. Simpleng sagot ito at naupo sa tabi ko. Lahat ng lola ko sa isla mahilig magluto kaya natutunan ko na rin. Napatango na lang ako sa kanya at napasandok ng kanin sa pinggan na kanina pa nasa harapan ko. Gutom na talaga kami ng kuya ko dahil hindi na namin maantay pa sila papa. Ako na mauna ha, sambit ni kuya. Hindi na nakapagantay si Kyrie. Natatawang saad ni mama na kauupo lang sa pwesto niya kasama si papa. Nakakatakam naman kasi ang fritada na nasa harapan ko. Sino ba naman ang hindi makakatiis dyan? Si Terence na nagluto niyan? Tanong ni Papa na nagsasandok ng kanin. Nagkatinginan kami ni Papa at siguradong parehas kami ng iniisip. Bakit naisipan ni Terence na magluto? O Anton? Tuwang-tuwa na saad ni Mama kay Papa. Mukhang mas ayos naman pala itong si Terence kaysa kay Henry. Napabukas ang labi ko sa gulat nang ikumpara ni Mama ang dalawang magkapatid. Napatingin ako sa tabi ko at kitang-kita ko ang ngisi sa labi nito kahit na kay mama siya nakatingin. Nagluto ka ba para purihin ka ng mama ko? Tanong ko sa kanya. Agad na lumingon sa akin ang ulo niya at blanco na muli ang buong mukha niya. Hindi. Nagluto ako para purihin mo ako. Tikman mo na masarap kong luto. Sabay-sabay na nagtawanan ng pamilya ko sa lakas ba naman ng hangin sa harapan ko. Mukhang hindi naman niya kailangan ng papuri mula sa akin dahil puring-puri na siya at puring-puri niya na ang sarili niya. Ngayon pa lang. Bakit hindi na lang ikaw pumuri sa sarili mo? Mukhang magaling ka naman doon. Sarap. Bigla ako napalingon kay Kuya Kyrie na inagaw ang buong atensyon namin na nasa hapagkainan. Subo-subo na niya ang kutsara niya at hindi na nga nakapaghintay. Kumain na muna tayo at mamaya na kayo magbangayan. Sabit ni Mama. Ang kuya mo, kain na ng kain kaya kumain ka na rin, Audrey. Nagsandok ako ng ulam sa pinggan ko at kita ko ang tingin niya sa akin mula sa gilid ng mata ko. Binabantayan na naman niya ako. Pagbalik namin sa asyenda, hindi na niya ito magagawa pa ulit dahil hindi na niya ako makakasabay kumain. Pagkatapos ko magsandok ng ulam sa kanin ko, agad ako sumubo dito na parang hindi natatakam sa amoy. Kalmado lang ang mga kamay ko kahit na gusto kong maisubo agad ang kutsara ko. 1, 2, 3. Napapikit ako nang maipasok ko na sa loob ng labi ko ang kutsara ko. Naghalo ang anghang sa afritada na gawa niya, kaya pala ito mas nakakatakam. Ang sarap. Ang galing niya magluto. Munti ko pang masabi na mas magaling siya magluto sa mama ko. Pwede ka na palang magpamilya, Terence. Natatawang saan ni Kuya. Ayos ba sa'yo na maging bayaw ko? Naibog ako ang kanin, nasubo ko at tumalsik lahat iyon sa pagmumukha ng kuya ko.
Napatakip ako sa bibig ko at nanlalaki ang mga mata sa kapatid ko. Nakakahiya at sa harap pa ako ni Terence nagkalat. Audrey naman? Saan ni Kuya na pinipigilan ang sarili na mainis. Napataas ang isang kamay ko at napapisahin sa kuya ko. Napabuga na lang siya na labas sa ilong niya. Tumayo siya sa silya niya at naglakad papasok sa kusina. Kaya bawal na bibigla si Audrey. Saad ni Mama. Magugulatin ang batang yan. Bakit ba siya nagulat? Tanong kaagad ni Terence na nakakuha na naman ang tingin ko. Hindi ba niya narinig ang sinabi ng kapatid ko? Tinanong siya ng kuya ko kung ayos lang ba na maging bayaw siya nito. Parang inalok na rin siya ng kuya ko na maging asawa ko. Sino ba naman ang hindi magugulat sa ganoon? Kumain na nga lang tayo. Sambit ko para hindi na mabuksan ang usapan tungkol doon.